ako naligtas ni RJ, baka wala na ako dito. Nay, huwag mo na pong isipin yun. Ang importante po, ligtas ka. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Zoe. Hindi ko siya mapapatawad. Puno na ako sa kanya. Dati, naaawa pa ako sa kanya dahil sa sitwasyon niya. Ngayon, hindi na. Siya ang nagbibigay sa akin ng rason kung bakit ako nagagalit sa kanya. Naiintindihan po kita, Nay. Lalong masakit po sa akin kasi yung sarili kong kapatid yung gumagawa ng masama sa'yo. Anak, hindi ka pa napapagod? Kahit kailan hindi ka na tinuring na kapatid. At kahit kailan, hindi ka na matatanggap. Lalong-lalo na ngayon. Gusto niya magalit? Sige, magalit siya. Hindi ko siya uurungan. Pagod na akong umintindi sa kapatid mo. Pagod na akong maawa sa kanya. At isa pa, hindi na ako papayag na saktang ka pa ni Zoe. Hindi na. Until now, I still can't believe na magagawa ni Zoe. Bigla ko tuloy natanong yung sarili ko. Did I miss something? Saan ba ako nagkulang? Kaya ba nagkaganon si Zoe dahil naging masamang ama ako sa kanya? Wala kang kasalanan, Obeng. Don't blame yourself. Huwag ka nga makinig sa panggagaslight ng anak mo. Alam mo si Zoe parang ang nagiging normal na sa kanya ang pagiging masamang ugali. Yun yung kaisa-isang pinamana sa kanya ng nanay niya. And I think she really has to face the consequences of what she did. Ate, ayoko pa rin makulong ang anak ko. Hindi naman makukulong ang anak mo, Obeng. Unang-una, hindi naman siya ang nag-start ng sunog. Pangalawa, hindi naman siya makukulong dahil hindi niya tinulungan si Lynette as per the Good Samaritan Act. But I really believe she has to be punished for what she did. And don't worry, I think I have a better idea of how we can make her pay for what she did. What do you have in mind, ate? Yes, sir. Ray, pare. Pinatawag mo daw ako. Yes, Ray. Meron tayong importanteng pag-uusapan. And this is about Zoe. Meron akong naisip kung anong dapat natin gawin para pagbayaran niya yung mga ginawa niya. Puntahan mo ko rito.